activating royal priesthood. Activating royal priesthood. No, atong i-activate ang anointing sa kingly anointing and priestly anointing. Magampo sa ta, Ginoo. Salamat, Lord, nining opportunity to receive more from you, Lord, from your word. We ask your Holy Spirit for your anointing as we hear your words, imong dihugan, Ginoo, ang pulong. Nga the more mi makasabot sa imong pulong, sa imong intention and direction, instructions, Lord, from your word, Lord, fresh na revelation tonight, Lord, imo nang i-release, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen. Pakpakan na daw si Lord, no? Amen, no? So, ang atong theme karon, I believe nga dalon ta ni Lord, no, sa direction in line is prophetic prophecy ni Pastor Cesar, year or era of multitudes, era of millions, and era of miracles. Hallelujah. Excited ba tang tanan ana, no? So muna na ang atong theme for this year. We believe that is very, very powerful, very biblical, no? Muna ang gi-release atong leaders, and also as I seek the Lord for the specific nga time, no, mo ni ang iyang direction, no? So these are the things, no, I believe katong gi-share ni Pastor Charlie in line na, no, sa details sa preparation nato for this year. Are you excited for this year? No, salamat sa Ginoo sa 2024. Grabing mga breakthroughs, no? Grabing promotion, grabing sa tanan nga dimension sa atong life. Truly it's all round, no? Favor for all of us. Grabing mga favor, but this year we are serving a progressive God, no? Ang atong Dios, dili siya sumo nga Dios, bag-o siya. Aduna siya himuon nga bag-o kanunay, no? Ever progressive, no? Ang atong Dios, we are righteous, no? We are Proverbs 4:18 nga mga klase nga tao. We are ever progressing, just like sa gi-share ni Pastor Eler, no? 26 verse 13, no? The man began to prosper, keep on prospering until he become very prosperous. So ang Ginoo, mao na ang atong Dios nga gialagaran. Kung unsa kanindot last time, no, last year, mas nindot yang himuon karon. Hallelujah. So progression, not retrogression ang will ni Lord sa ato. Amen. So sa una, kung nagbaktas ra ka karon nga tuig, magsakay na ka. Hallelujah. Sa imong kaugalingon nga sakyanan. Hallelujah. Amen. Ingna imong katapad, congratulations. Kung nagbisikleta ka last year, karon magmotor na ka. Hallelujah. Ingon siya, di ko masugot pas, diretso ko sa tricycle. Hallelujah. Dili ko, diretso ko sa SUV. Hallelujah. Amen. Ingna imong katapad, imong portion, the best gikan ka Lord. Kay lover ka ni Lord. Amen. So, nindot kayo ning atong theme nga gihatag ni Lord sa ato, 3 M's, no? Multitudes, miracles, millions and miracles. So usa ning mga butang para mabuta dire, no, kinahanglan natay understanding sa dimension sa kingly and priestly or priestly and kingly nga anointing. The Bible said in 1 Peter 2:9, nag-ingon siya nga, you are a royal priesthood. Hari ka nga pari. Ingna imong katapad, hari ka nga pari. Hallelujah. So ang Bible, ang pulong sa Dios, nagtawag ka nato nga mga believers nga mga hari ta nga pari. Hallelujah. Ang purpose sa kamatayon, redemption ni Lord, adunay katuyuan. Ug usa niini nga katuyuan is found in Revelation 5 verse 10. Nga tungod sa iyang redemption, mao ni ang giingon diri, and have made us, gihimo ta niya, kings and priests to our God. Hallelujah. Ingna imong katapad, mayong gabi, hari nga pari. Pari nga hari. Hallelujah. Maski babae ka, pari ka ni Lord. Hallelujah. Nag-function ka sa priestly anointing and kingly anointing. Hallelujah. Power kayo ni siya. And we shall reign on earth. We shall reign on earth. Dumala ta. Wala pa ta namatay nga madto sa langit, no? Diri pa lang sa kalibutan, muhari na ta.
Amen? We will reign in life. Those who are in Christ, ang saying sa Bible, will reign in life. Magmadaugon ka, victorious ka sa imong life. Dili ka subject. Ikaw ang hari. Every hari na siya subject. Ang subject mo na yung domain. Siya ang nag-dominate. Hallelujah. Ingnan mong katapat, dominate, dominate, dominate. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ang mag-dominate. Mo na nga, ang atong topic karon is activating that anointing that we have in the Lord. So what is the significance nining mga verses nga atong gibasa karon nga gitawag ta sa Bible or gihimo naman ganita nga hari nga pari? Number one, every time nga tawagon ta sa Bible or name nga ihatag sa ato, nag-signify na no, it reveals our spiritual DNA or makeup and our design or design. So pag tawagon ka sa Ginoo nga kahayag, mao na ang imong DNA, kahayag yun ka, dili ka kangit-ngit. Dili ka tall, handsome in the dark, no? Daghay mga babae ang ilang gusto tall, handsome in the dark, no? So ayon nang in the dark pili kay light ang gihatag ni Lord sa imo. Amen, joke lang ha. So every time nga makadungog tag name or i-name ta sa Bible, no, it reveals nga mao na ang atong DNA. Ikaw na, hari ka, pari ka. Hallelujah. Number two, it reveals your potential and abilities. Hallelujah. Mao na ang imong potential. Spiritual nga potential or even sa practical, mao na ang imong potential and even ability ni mo na. So kung tawagon ka nga hari, so na kay kapasidad, mo na imong potential. And then mo na imong ability, kung imo nang exercise, mo nang imong abilidad. Hallelujah. Napa mo diha? So kung maborn again ka, kung trabahante ka, na kay potential nga pwede kang mahimong hari. Mahimong employer. Hallelujah. Napa mo diha? So nindot kayo ng mahibaluan nato ang revelation kung kinsa ta because it reveals or unsa ang tawag ni Lord sa ato because it reveals our potential and our abilities in life. The third significance of our names from the Bible is to reveal our assignment in Christ to this world. So nag-reveal na sa atong assignment nga kita ang mga hari ug pari nining kalibutan na. Hallelujah. Sa Bible, daghan kay mga examples kung kinsa ang mga hari o pari. And this is very, very important nga functions and anointings sa ato. Nga kung function ta nini nga mga anointings, atong makita nga ang plano sa Ginoo mahimong reality sa atong life, mahimong reality sa atong pamilya, and mahimong reality sa atong community until nga kining duha ka anointing mag-uban, dili nato makita ang fullness sa manifestation sa will ni Lord. Kinahanglan mag-flow ta sa atong pagkahari. Muna yung sa Bible, balik-balik nga, we are the head, never at the tail. We are the top and not at the bottom. No? Muna ang anointing sa pagkahari. No? So tonight, atong tanawon ang importance, no, nini priesthood nga anointing secures our connection with God and the spiritual realm. Ang pagka-pari, importante kay na siya because it secures our spiritual relevance. Ang atong kahimuan diha sa spiritual realm, kung wala ta nag-function sa pagka-priest nato, wala tay gamit o wala tay kahimuan, dili makita ang spirituality nato kung wala ta nag-function sa priestly anointing. Hallelujah. Sabdan man nato. So it's very, very important. Once nga nata sa priestly nga anointing, our connection with God is secured and we have access to the spiritual realm. While kingly anointing or kingship secures our impact on earth. So kinahanglan mag-uba na
spiritual relevance, and earthly impact. So daghan sa unang panahon nga mga pagtulunan, puro ra spiritual relevance ang trabaho sa mga Kristohanon. Walay earthly impact. So, kusog mo ampo pero way sud ang bulsa. Napamudiha. So, kay nga naman, ang atong prinsipyo nga gituan, mag-antos para ma-santos. So, kung mag-antos, antos lang ba no? Antos lang permanente. Yes, there's a place for that, but we have an anointing. Nga muhari ta. No? Dili pwede nga mag-antos na ka, sa imong trabaho nga pwede man ka mahimong ugilingon nga tag-iya o kumpanya nga daghan kay trabahante. Napamumudiha mga kapatid. So nindot kayo na mo-flow ka niya ng anointing. Now, while kingship secures our impact on earth, believers needs both to be spiritually relevant and to be impactful on earth. Priesthood helps us release spiritual resources, while kingship provides platform to exercise these resources on earth. Kingship is essential to apply divine wisdom in practical ways. Through priesthood, we secure our spiritual relevance, and through kingship, we establish our earthly impact. So, duha ka anointing nga atong gikinahanglan. And I believe, mag-release si Lord sa atong anointing nini, no? Para nga the more ta mag-breakthrough karon nga 2025. Amen? So, we will talk about the anointing sa priestly. No? Later on na nako, siguro tomorrow or following days, no? Sa atong fasting, ang kingly. No? So, atong unahon ang priestly. Why? Because priestly anointing, kung wala ang priestly anointing or dili ta mo function sa atong priestly nga ministry, we will not secure our kingly ministry. Pag wala na solid ang atong priestly, mo naunahon nato, kini atong gihimo karon mag-fasting ta, priestly anointing ni, priestly ministry ni. Dako ni siya kahimuan kay mag-release siya anointing kay tanan nga atong gikinahanglan para nga muhari ta sa kalibutan gikan na sa spiritual. Walay mamugna nga atong makita nga dili gikan sa dili makita. Tanan nga makita gikan sa dili makita. So ang spiritual dili makita. Pero importante kay na kay kung walay spiritual, walay natural. So tanan nga makita nato, nga gikinahanglan nato, nga huna-huna sa uban nga tao nga mo na importante, dili na mo pinaka-importante. Ang pinaka-importante ang dili makita kay spiritual things sa dili man makita. Pero until nga kantigo ka, na kay relevance, no? Nag-function ka sa imong priestly anointing, or nag-function ka sa priest, you cannot withdraw from the spirit realm. So mo na, importante kayo, dili nato i-underestimate, nga kinahanglan, nag-function ta sa atong pagka-priestly. Kay solid ang mahitabo sa atong kingly, pag-dominate nato, operate nato sa atong kingly function on earth, solid kay natay anointing. Nga gi-withdraw nato gikan sa spirit, no? The same with king, no? Daghay mga example sa Bible nga even sa Old Testament nag-function na sila sa priestly, royal priest. No, kay sa Old Testament lahi ang pare, lahi ginang king. But there are individuals, no, Bible characters, nga nag-function na sila as royal priest. No? The same with Solomon, sa iyang pagkahari, nag-offer siya og 1,000 bulls sa sugod. No? So kanang pag-offer, dili na trabaho sa hari og offering. Trabaho na sa pare. Pero si Solomon nag-offering siya. O na nga, naka-withdraw siya spiritual product, wisdom. Amen? Mo na siya ang nahimong pinakadato. Ang iyang platform nga pagkahari, nahimo siyang maalamon o pinakadato nga hari. Kaya nga naman, kantigo man siya mo access
sa spiritual realm. So karon nga panahon sa atong pagpuasa, mo ni pinaka nindot nga fasting nato ever sa atong life kay mag-withdraw ta sa Ginoo. Tanan nga wa pa nato na withdraw. Karon nga season withdraw nato, Lord. So sama kang Solomon tagaay mig wisdom. Lord God, nga magtukod mig mga ektarya nga simbahan. Lord, magtukod mi og mga companies, Lord, nga thousands of workers, Lord God. Taga mi kaalam ani Ginoo para ang imong kabubuton, imong plano sa among kinabuhi matuman, Lord. In the name of Jesus. So number 1, para ma-activate nato ang priestly anointing, number 1 nga gikinahanglan nato, kinahanglan ta maluwas. Amen. Walay mapare nga dili siya luwas. Pangutan na imong katapad, luwas na bata. Naluwas na bata, no? Pangutan na. Kinsa nay naluwas dire? No, lamay wala pa ni race. So karon nga dilaw atong i-surrender ang atong life sa Ginoo. So atong ipataas atong mga kamot, dunganan atong pataas atong mga kamot sa Ginoo. Ginoong Jesus atong sawat lang tanini nga prayer. Himuon nato ni nga prayer nga gikan sa atong hearts. Ginoong Jesus, salamat nga ikaw nagpakamatay og nabanhaw alang sa among kaluwasan. Ginoong Jesus, ikaw na ang Dios manluluwas og manluluwas sa akong kinabuhi. Pasaylo ako sa tanan kong mga sala. Salamat Ginoong Jesus sa kaluwasan, kabaguhan sa akong kinabuhi. Salamat Ginoong Jesus. Amen. Amen. So, pakpakan na to si Lord, no? Congratulations. So, mo to'y una. Number 1, kay pare man ko. So, tanan daw pare or pastor, dapat nagiyoy altar call. Kaya kung wala altar call, wala ka nag-function. So, matong i-apply na to. Pero very important ni siya nga nakadiri nga luwas ka kay himuon kag pare ni Lord. Amen. So kung karon nga kagabihon nga wala pa na right ang imong relationship or na something wrong, na sala, no, nga imong gihimo, this is about time nga moduol kag balik sa Ginoo. Later on natay altar call. We'll minister, the pastors will pray over you para ma-align ang imong life. So ang kaluwasan involves sa atong spirit, soul and body. No, ang sa soul nato i-regenerate niya atong spirit i-regenerate, atong soul, no, adunay sanctification, adunay transformation. It's a process, no? It's a lifetime process while we are here on earth. Kanunay siyang gi-renew ang atong mind. Amen? Sa word sa Ginoo. And then, sa atong body, part of the work of the redemption ni Lord sa salvation is the glorification. No? Nga i-glorify ang atong physical nga body. Atong corruptible nga body mahimong incorruptible in the future sa pag-adto nato sa langit o sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Ikaduha nga butang para nga ma-activate nato ang priestly anointing. Ikaduha is understanding spiritual principles. Pag nakakay understanding sa spiritual principles, then you will be effective as a royal priest. Why? Because kanang pulong sa Dios, mao na ang mga prinsipyo sa Dios. Mao na yang mga balaod. Ang gingharian sa Dios is run by His laws and principles. Tanan nga produkto nakatago sa prinsipyo sa Dios. Kung gusto kag produkto sa Ginoo, kinahanglan mantigo ka sa iyang prinsipyo mga balaod. Amen? Wala exempted. Tanan, mao na ingon ni Jesus Christ, I will give you the keys of the kingdom. So muna para ma-activate nato kinahanglan natay understanding sa scriptures. Muna ma-appreciate nato nga natay pastor, natay mga prophets, apostles, mga leaders nato nga spiritual. Because they are the one nga custodian nga gihatagan sa Ginoo authority nga mag-impart sa ato sa word of God so that we will be aware sa pulong sa Ginoo, then we will become effective as priest, makapunction ta sa priests. Alright, matuta sa last nga part nato is the responsibilities of priesthood. Responsibilities of priesthood. Actually, this is basic nga mga teaching but ato siyang iplastar. Amen? Kay I believe, kining atong pagkapari
Mag-function ta. Magdala siya ka anointing nga maposisyon ta nga mahimo tang maayo nga hari. Kay why maayo nga hari kung di siya tinuod nga pari. Kung CEO ka, dili ka mahimong tinuod nga CEO kung di ka pari. Dapat ang imong heart pari. Maski o hari ka kay CEO man ka. Pero kung pari po ka, pastor po ka, naka sa fivefold ministry, dapat nakay kingly nga anointing. Amen? Mo-function ka sa imong kingly anointing. Dili ka irrelevant sa marketplace or diri sa kalibutan. Wala kay kabangkaagan, wala kay kaalam. No, kung unsay na nahitabo nining kalibutan na, dapat priest ka but you are functioning at the same time nga hari. Mao na nga royal priest, mao na nga nindot kayo nahitabo, no? By the grace of God, to God be the glory. Diri sa atong mga grupo nga daghan na kayo mga pastor diri nga mga dato. Amen? Kaya nga naman, wa may hari nga pobre. Amen? Na-wise naman sila. Amen? Dili na sila basta-basta. They are earthly impactful. They are kings in the marketplace. Hinay-hinay, gipromote na sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Pakpakan na to si Lord, ana. So, kini atong mga direction sa atong mga leaders nga, when good, mag-business good, no? So, dili ra na atong idea para madato ang church. Number one, it's a spiritual principle sa Ginoo. Nga mahimo kang hari. Dili ka pwede mahari kung employee ka. Dili na importante kung unsay imong idea, unsay imong huna-huna. Ang importante, ang Word of God. The Word of God is final. Amen. So, para nga mo-function ka nga nindot, i-align nimo imong life sa Word of God para nga you will become effective. Amen? So, matuta sa responsibilities of priesthood. So, ang trabaho sa priest, number one, ark bearers. Nagdala, nag-alsa, nag-carry sa Ark of the Covenant. Amen? Ingnan mo katapat, you are an ark bearer. Hallelujah. Nag-alsa ka sa Covenant, Ark of the Covenant. Ang Ark of the Covenant, nadiha ang tablets, nga gisulat ang commandments, nadiha ang naimana, nadiha ang sungkod ni Aaron, sungkod ni Aaron. So nagrepresent na sa presence, sa power, no? Sa word ni Lord. So wherever the ark, nadiha ang presence ni Lord, nadiha ang power. Mao na nga, every time nga na ang ark, just like ang Obed-Edom, gistambay ang ark, wala siya gihimo, grabe ni dato siya, kaya di pwede nga na ang presensya, nga mapobre ka. Dili po pwede nga na ang Ark of the Covenant, nga mapildi ka. Hallelujah. Every time nga mudagan ka sa ark, daog ka kay nadi ang power ni Lord. Walay enemy makastand sa presence ni Lord. Mausab ang balaod, mausab ang situation every time mudagan ka sa Ark of the Covenant. So nga nakaka-importante, ang mga tribe of Levites, they were assigned to carry the ark. Pari ka. The tribe of Levites are priests, they are carriers of the presence of God, the power of God. So everywhere you go, ang presence ni Lord dapat makita sa imong kinabuhi. Na mga lugar nga manglimbawt imong balhibo kay grabe ka klaro na agi demonyo. Nevertheless, mga pare, mabati nila or mabati nimo ang presensya sa Ginoo. Amen. Pag makita sila sa imo, hallelujah. Salamat kay niabot ka. Akong nabati ang gahom og presensya ni Lord. Ingna imong katapad, salamat kay tapad ta. Klaro, no? Klaro kay nako ang presensya ni Lord sa imong kinabuhi. Amen. So manang tong trabaho, carrier of the presence. Hallelujah. Hallelujah. You are ambassadors of God. So you are a representative. Every time you're there, you're representing God's kingdom. Amen? So muna itong trabaho, mag-carry sa ark. Mag-carry sa presence, power, ang word ni Lord. Ikaduha,
nga responsibility of the priest, stand before him, standing before the Lord. Pasahon nato sa Deuteronomy 10 verse 8. At that time the Lord separated the tribe of Levi to bear the ark of the covenant of the Lord, to stand before the Lord, to minister to him, and to bless his name to this day. To stand before the Lord. Mutindog uban sa Dios o nagbarog diha sa Dios. Wala lang siya nag-carry sa presence ni Lord, power ni Lord, word ni Lord. Ang mga priest nagpuyo sa Ginoo. Nagpuyo. Lahi man ang mag-alsa, pag human alsa ibutang muli. Ang tinuod nga pare nagpuyo sa presensya. Kung mangita kag pare, wala na sila dito sa bulangan. Wala sila dito sa inuman. Wala sila dito sa mga dautan nga lugar. Na sila sa Ginoo. Muna ang tawag kang Abraham is a type of a priest, royal priest. Kaya dili lang siya king, priest siya. He's a Abraham of God Most High. Apelido niya, Abraham nga, iya sa Diyos. Hallelujah. So, ang location sa imong address is God. Hallelujah. Power kayo. Amen. So, muna yun ni Elijah sa 1 Kings 17:1, before God whom I stand. So, si Elijah nagpuyo. Si Enoch nagpuyo sa Diyos. Nagpuyo sa presensya sa Ginoo. So kung ingana ang atong devotion, nga every time nga mabutag lugar nga dili sa Ginoo, dili ta mosulod diha. Amen. Napabata diha. No, so sama kang John the Baptist, no? Ang ingon diri, there was a man, John 1 verse 6, there was a man sent from God, whose name was John. He was a man sent from God, not sent by God. Sent from God. So, gikan siya sa Ginoo. Wala na siya. Pwede man isend ang isa katawa. Kuhaon ta na dito sa kuhan. Sa tong street silang balay, dito na to kuhaon. Isend na to. No, isend na to na gikan sa ako. Lahi nang gikan sa Ginoo. Kaya na siya sa presensya sa Ginoo. Amen. Beginning today, you will always live in the presence of the Lord. Hallelujah. Kung nata diha, ingana nga atong level, lalunta ni Lord sa lahi nga level of dominion sa atong kinabuhi. Standing in the presence of God is a place. Standing before Him means is a place of communion and broken fellowship. Standing in His presence. Grabe imong fellowship sa Ginoo. Just like kay Enoch o Elijah, sila raang nga klase nga tao nga wala na niagi o punerarya. Grabe ang ilang progress and promotion. Nisutoy tungod sa ilang ka-close ni Lord. Nisutoy sa langit. Hallelujah. Wala ka, grabe. Ano mas pastor? Tuwa na sa langit. Grabe. Wala na gilamayan. Dito sa langit. Hallelujah. So, mga na yung sikreto ni Job. Kung sa ingon ni Job, no? The Lord blessed him because of his intimacy with Him. Nasa intimate nga relationship sa Ginoo. Just like kay Enoch, nasa close nga relationship sa Ginoo. Mga nagikuha na sila ni Lord nga grabe, gidefine niya ang kaugalingon niya nga process, natural nga process. Ayun na lang, uban lang ta diri. Niya na si Lord sa iya. Sabay na lang ta diri. Kaya nag-enjoy si Lord. So na siya ay deeper nga communion sa Ginoo. So kung mo tayong istorya ni sa usa ka pastor no nga iyang commentary no nga during sa time ni Enoch, si Enoch priest man siya. Prophet man siya. So, grabe siya ka-close sa Ginoo. So, nasa revelation permi. Di mahurot yung wali. Ay tanan niya nga kasinatian sa Ginoo. Wali naman na. No? So, every regular daw ang ilang meeting. Kaya maminaw sila sa prophet kang Enoch.
Then, grabe naman ka-close sila ni Lord. Tagdugay naman siya magbulag ni Lord. Grabe nahimo ng monthly ang ilang kuan. Simba. Kadugayan, every quarter na lang. Grabe, pero ang iyang every quarter nga wali, good for every 1 quarter. Kay solid kayang word ni Lord kung naka sa presensya ni Lord. Hallelujah. Until nga wala na gid si Enoch ni balik. Hasa naman tong pastor wala nakabalik, no? Kay gikuha na ni Lord. Hallelujah. Nagbarog sa presensya ni Lord. Dapat tayo nakuha. Number 3 nga responsibility sa priest. Minister unto the Lord. Based on Deuteronomy 10 verse 8, to stand before the Lord to minister to Him. So ang priority sa trabaho sa priest, mag-minister sa Ginoo. How are they going to become a minister? By making themselves a living sacrifice, holy unto the Lord. Ikaduha, mag-worship sa Ginoo. Magdaig sa Ginoo. Kay mao na ang need si Lord na siya ay panginahanglanon. Grabe. Sa iyang pagka-almighty na siya ay panginahanglanon. Kinahanglan siya nga i-worship siya. Mao na nga gikuha niya ang mga priests nga magdaig para niya. Hallelujah. That's the number 1 ang trabaho sa priest as a minister, minister sa Diyos. Magsimba sa Ginoo. Before ministering to people, magminister siya ka sa Ginoo. Kung magminister ka sa Ginoo, or magminister ka first sa master, dili na bugat ang imong pagminister sa multitudes. Kay empowered na ka when you are ministering to the master himself. Ikaduha nga trabaho as a minister nga priest, no? Mag-wait. Waiter. Ang minister mo ng mga waiter. So ang mga waiter, ano sa trabaho sa waiter? Maghulat og order og instruction. So ang waiter, basta wala pa nag-order, maghulat gina siya diha. Or in fact, ang trabaho sa mga waiter, maghulat, tara na sila sa kilid, kay kung unsa ang kinahanglan sa guest. So, as a priest mo na itong trabaho, mag-wait ka for God's instruction. As after nga mag-worship ka, you'll be receiving a lot of instructions from the Lord. So, every instruction carries an empowerment. Nga dili gyud ka ma-stranded, mag-stagnate sa kinabuhi kay naa may instruction sa Ginoo. Number 4 nga trabaho sa priest, generational blessing. So kung mag-function ka as a priest, you are an impact not only to a one generation but to the next nga mga generations. Genesis 19 verse 18. Ingani ang rason nganong gipili niya si Abraham, because Abraham will command his children, not only his children, but his entire household concerning the ways of God. And this is the guarantee nga ang iyang mga promise matupad yun, matuman sa kinabuhi ni Abraham ug sa tanan niyang kaliwat. So ang promises sa Ginoo, ang covenant is conditional, always conditional. The moment nga mahimong priestly si Abraham, mag-function siya as a generational blessing nga iyang i-lead ang iyang family sa Ginoo, iyang i-disciple ang iyang i-pray, no? Iyang mga anak, no? Og tanan nga naa sa iyang sakop sa iyang panimalay, no? Mao na ang garantiya, no? That the Lord may bring to Abraham what he has spoken or promised to him. So there's a guarantee nga ang mga saad sa Dios matuman kung mahimutang generational blessing. Muna makita nimo nga mga anak niya nag-tithe. Even ang iyang apo nag-tithe. Amen? Kaya nga naman, wala siya nag-autopilot, iyang gi-disciple. Amen? The same with Job. Si Job, ang iyang hari siya, but he functioned as a priest sa iyang family. Nag-ampo siya sa iyang mga anak, naghimo siya sacrifice. No, nag-function siya as a royal priest para secure ang iyang future sa iyang mga anak. Amen? So number 5, nga responsibility of a priest is you are a custodian of the knowledge of the Word of God. Dili pwede nga ang pare walay kabangkaagan sa pulong sa Dios. Kayong major
nga trabaho sa pari, custodian siya sa knowledge sa pulong. Kung naay pangutana, mahitungod sa Dios, ikaw ang mutubag sa tanan ng mga tao around you. So that's a responsibility. Jeremiah 3 verse 15 and 16, I will give you shepherds according to my heart who will feed you with knowledge and understanding. Then it shall come to pass when you are multiplied and increase in the land. No, so ang multiplication o increase is always dependent sa knowledge and understanding of the Word of God. No, so ang facilitator, custodian niya na are priests. By the way, kung maghisgota og pare, kasama na ang apostolic and prophetic na function. Amen. So, kung gusto tag breakthrough, no, sa millions, even miracles na nasa word sa Ginoo. So, ang priests, prophetic anointing, mag-flow ta diha. Apostolic nga anointing, sigurado nga mo manifest kung natay capacity to access sa knowledge sa Word of God. The mother of poverty and destruction is ignorance. Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Ang context na dili mga tao, kung dili mga pare. Amen? Number 6, function in the ministry of reconciliation. So, nata sa ministry of reconciliation. We are in the business of reconciling people with God. Amen? 2 Corinthians 5:18, and all of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ. And God has given us this task of reconciling people to Him. So ang atong trabaho, mag-reconcile sa tao, balik sa Ginoo. Amen? Mo natong primary nga trabaho. Everywhere we go, whatever we're doing, dapat na ay priestly nga, matuman ang priestly nga trabaho. No? Kung unsa kadako ang imong kita, dapat ma-translate na nga mudako pud ang kita nimo sa kalag nga daghan ang nakaila diha sa Ginoo. Amen? So number 7, to stand in the gap in intercession between God and man. So ang atong trabaho as priest, mo nang primary role sa priest, sa priest, mag-intercede. To intercede is not just to pray for yourself. To intercede is to pray for other people, in behalf of other people. So mag-pray ta. Number 8 and the last is offer sacrifices. Si Jesus, ang atong high priest, iyang gi-offer ang iyang kaugalingon para maluwas tang tanan, once and for all. No, ang mga normal nga priest, dili high priest, ilang trabaho regular na nga nag-offer kanunay sa templo. Ang high priest kaduha ra siya no mag-offer para sa iyang kaugalingon ug para sa tibok nasod. Pero si Jesus ang pinaka high priest kaisa ra once and for all ra. So, ang trabaho sa pare is about offering sacrifices. Muna role sa priest is about sacrifice. Living sacrifice atong una para mahimong effective ang atong sacrifices, atong offerings sa Ginoo. Kita mismo atong gi-offer atong kaugalingon diha sa Ginoo. Then mag-offer ta sa atong mga material, financial nga mga offerings nga mahimong powerful. Amen. Hallelujah. Manindog tang tanan. So tonight, no, muduol ta sa Ginoo ang hangyang worship team, mag-worship ta sa Ginoo. So tonight, ato ning i-apply no atong nadungog karon
Gusto ni Lord nga gamiton ka, nga mahimong carrier sa iyang presensya, mahimong magpuyo sa presensya sa Ginoo. O kining tanan nga responsibility sa priest, mahimong evidence sa imong life. Kay mao ni maka-trigger nga mahimo kang hari sa kalibutan, mahimo kang king. Kay nga naman giposisyon ni imong kaugalingon as a priest ni Lord. Once you become a priest, no, gamay na lang atong himuon, normal na nga mo reign kita in life, mo dominate in life, mahimo kang successful, relevant, impactful here on earth. So tonight, kung naka diri sa karon ning kagabhion nga ang imong life kinahanglan ka nga mo surrender sa Ginoo. Dedicate mo imong life sa Ginoo. Na feel nimo nga adunay disorder sa imong relationship, imong spiritual life, imong relationship sa Ginoo. Nay sala or adunay emptiness sa imong life. This is about time nga mo surrender ka sa Ginoo. I want you to come forward. Mag-pray mi sa inyo mga pastors ka na diri. We'll pray for you. So kung gusto ka nga gamiton sa Ginoo all the more next level sa imong pagka-priest. As a cell leader, priest ka. No? As a network leader, priest ka. Kitang tanan diri nga nasa Ginoo, gitawag ta sa Ginoo nga mahimong priest mo function sa priestly nga anointing. Para nga naay tinuod nga impact nata sa presensya sa Ginoo. Hallelujah. Nagaampo ta kanunay. And then we're receiving the word from the Lord. Hallelujah. And then we are allowing ourselves to be used by God nga mahimutang custodian sa word sa ubang tao. Matuto na ito ang uban ng mga tao atong mga members, even people nga under sa ato sa pulong sa Ginoo. Amen. Atong ipataas atong mga kamot sa Ginoo. Mag-worship ta sa Ginoo. Let's worship the Lord. Yang yun ako mga pastors no, to stay in the front no, para nga mag-minister ta sa ila after the worship. Isa pa yung gusto magpa-pray, no? Mga leader ka, primary 12, 144, whoever you are, gusto ka nga adunay impartation of priestly anointing over your life sa next nga mga levels, just come forward. We will minister to you. We will impart anointing sa inyong life nga, Lord, kung nag-desire ka nga, Lord, gamita ko all the more, Lord, as a priest, Lord, to my family, Lord, to my friends, or wherever you've assigned me, or wherever I go, Lord, mahimo kong imong pare. No, just come forward. We will pray and release anointing over your life. Just come forward. Akong hangyo, no, tanan yung mga pastors, mga pastora, no, to start to pray over. No, pwede mong sugod diri sa tubangan, no. Mga pastora, pastors, just come forward and let's pray. Let's continue to worship the Lord, no, mga worship. Pataas at mga kamunta sa Ginoo. Lord, we thank you for the powerful word na among na-receive, Ginoo. Right now, Lord, among i-declare nga karon nga tuig, Lord, dala ami, Lord, sa lahi nga level sa among responsibility nga pagkapari, Lord, to flow in the anointing of a priest, Lord, that we will be faithful. We will be intentional, Lord, nga magpuyo mi sa imong presensya. Lord God, mag-carry me sa imong presensya. Lord God, nga mag-worship me kanunay sa imo, Ginoo. Tibuok pamilya. Lord God, among dalohon, Ginoo, sa pag-worship, pagsimba kanimo, Ginoo. Lord, in the name of Jesus, make us faithful, Lord, nga mahimo ming generational person, Lord. Nga we are mindful not only sa among kaugalingon, but sa among mga next nga generation, sa among mga anak, sa among mga spiritual sons and daughters, Lord God. We will never, Lord God, allow nga masukwahi ang ilang life away from you and the word. They will become faithful, Lord, in following and in alignment sa imong mga pulong, Ginoo. Lord God, hatagi mi, Lord God,
o dugang nga capacity, Lord, nga mahimo mi a faithful mi, Lord, as priest, Lord God, nga Lord, we are people nga among i-reconcile nga mga tao. Balik kanimo, Lord, tibok Butuan, tibok Agusan del Norte del Sur, tibok Caraga, tibok Nasod, Lord, among ipabalik. Gamita mi, Lord, by your grace, Lord, in the name of Jesus. Lord, we pray for more anointing sa pagka-intercessor, Lord, that we will intercede, Lord, like Job nga nag-intercede sa iyang mga anak. Lord God, we will always intercede, Lord, sa among mga disciple, sa among pamilya, sa tanan nga mga tao, sa among nasod, syudad, Lord, nga mahimo ming priest, mahimo ming intercessors, Lord. And Lord, we pray nga mahimo ming faithful, Lord, sa area, sa giving, covenant giving, sa pag-sacrifice. Karon nga tuig, mag-sacrifice me, Lord, far greater sa among na-sacrifice before, Lord, sa past nga mga tuig, Lord. We pray for that grace, Lord, be activated sa among lives right now in the name of Jesus. Father, release your anointing upon each one of us tonight. Priestly anointing, Lord. Right now, dili mi mo function sa among natural, but we will function according to your anointing over our lives. Release your priestly anointing, Lord, in the name of Jesus. Sugod sa amahan, inahan, tanan nga mga anak, will become priestly. We will flow in the priestly anointing, mga lagad sa imo, in the name of Jesus. 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 Tanan nga nakadawat, musinggit og amen. Amen. Amen.